Hi, ka-coffee! Magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po? Oy, maulan, ingat po kayo ha. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao, except sa mga DDS, oy, sa mga diles. Itigil nyo ng kakakalat nyo ng fake news. Sunod-sunod yung pagkapahiya ninyo eh. Hindi umubra yung fake news ninyo kay First Lady dyan sa Peking Police Report. Hindi umuubra yung 20% tax sa savings ninyo. Kaka-fake news ninyo, nadi-debunk ninyan. Siraan nyo na siraan si First Lady, siniraan nyo si President Bongbong Marcos, sinisiraan nyo si Gibo Teodoro. Ngayon, balik na naman kayo sa mga Romualdez. Talaga itong pattern eh, no? O, PBBM muna, hindi umubra kay PBBM, kay First Lady. O, sunod kay Romualdez naman. O, pag hindi umubra kay Romualdez, dahil na-fake news sila lagi, o, balik na naman kay PBBM. Balik na naman kay First Lady. O, pasok na naman. Gibo Teodoro. Yan ay nagiging pattern ng mga DDS eh. Manira ng manira sa mga kaalyado ng gobyerno ni PBBM. Now, nabasa nyo na to? Si Madam Yeda Romualdez naman. Isang Romualdez na naman. Kasi hindi na nila mabira si PBBM. Oh. Ito naman, Romualdez na naman. Fini-fake news na naman nila. Naging congressman na naman daw. Congresswoman na naman daw itong si Yeda Romualdez. Party list yan eh. Magkaiba ang sistema ng party list at yung typical na district representative. Ito mga DDS, makinig kayo ha para maliwanagan kayo. Doon tayo sa totoo. Kung ayaw nyo sa party list system, kung ano yung policy ng party list system na nag-a-apply, halimbawa sa ACT-CIS, nag-a-apply sa Anak Bayan, yun din po ang nag-a-apply dito sa Tingog Party List. Walang specialization dito. Ano tawag? Specialization? Tawag yan? Yung palakasan? Walang palakasan dito. Regardless kung ano yung party list mo. Iisa lang ang party list system natin. Yung sinusunod natin. So kung ano yung nag-a-apply, kung ano yung ina-apply ng COMELEC, yun ang nangyayari. Ngayon, ini-issue nila itong si Yeda Romualdez dahil pumalit ito sa nag-resign na representative ng Tingog Party List. May policy na ang COMELEC dyan. Ang pinapalabas kasi ng mga diles na naman, may irregularities na naman daw. Illegal na naman daw itong pag-upo ni Yeda Romualdez bilang Tingog Party List representative. Paano naging illegal yan? Sa tingin ninyo? Ang mga tao dyan sa COMELEC, napakaraming abogado dyan. Ia-allow ba yan ng COMELEC, common sense ito mga diles ha, ia-allow ba ng COMELEC yan na pauupuin niyang si Madam Yeda Romualdez kung labag sa batas? Hindi kayo nag-iisip eh. O sige, dito tayo sa totoo. Huwag tayo sa fake news. Again, tulad ng pinapoint out ko sa inyo, ulitin ko lang ha, yung party list system, iisa lang. Walang pinapaboran yan. Kung ano yung system, kung ano yung rules na ina-apply nila sa Tingog Party List, dahil Romualdez yan, sinasabi ninyo kasi may palakasan, Romualdez yan, the same na nag-a-apply sa ibang party list. Halimbawa, ACT-CIS Party List, Anak Bayan Party List, Gabriela, o kung ano man pong party list yan. Ito yung balita ngayon. O, nasa GMA News Online yan. Ang sinasabi ng COMELEC, Yeda Romualdez to serve as Tingog Party List representative after third nominee exit. Pag tumakbo ka ng party list, sige, counting background tayo, no? Halimbawa yung grupo ninyo, sa tingin ninyo, marginalized kayo. O, sige, wag na muna natin pag-usapan yung pagiging marginalized dahil complicated yan. Maraming mga tanong dyan. O, sa tingin ninyo, kailangan nyo tumakbo sa party list kasi kailangan nyo ng representation dyan sa House of Representatives. Magpapasa na kayo dyan ng mga nominees. Sino yung mga nominees yan? O, party list, nominee number 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Magpapasa na kayo dyan. Now, depende sa number of votes na makukuha ninyo sa election, may sistema rin na ginagawa ang COMELEC dyan. Yan ang mag-identify yung dami ng boto ninyo kung ilang silya ang ibibigay sa inyong party list. Usually, isa ang nabibigay sa mga party list, isang silya. Minsan, dalawa. Bibihirang pagkakataon, tatlo. Usually kasi, bibihirang pagkakataon kasi sa isang eleksyon, dalawang party list lang yung nakakakuha ng tatlong upuan, minsan tatlo, minsan isa lang. Di ba? Yung dalawang upuan, medyo marami-rami yan. Yung isang upuan, medyo marami-rami. Mas marami. Di ba? Now, nangyari na si Tingog Party List, maraming boto na nakuha. Again, demokrasya ito. Hindi mo pwedeng questionin yan. Bakit marami silang nakuhang boto? Gusto sila ng tao eh. Hindi ko pinagtatanggol itong Tingog Party List dahil alam nyo naman kung sino yung sinuportahan kong party list noong 2025 elections, no?
OFW party list yung sinuportahan ko. Pero, hindi ko rin naman sinisiraan itong Tingog party list dahil maraming natutulungan itong Tingog party list. May mga kaibigan tayo mismo, may mga kakilala mismo tayo, hindi ako nagjo-joke ha, natutulungan talaga nitong Tingog party list. So, dun lang tayo sa tama ha, ipaliwanag natin ito ng tama. Si dating Representative Yeda Marie Romualdez will return, nasa balita ng GMA News Online, will return to the House of Representatives in the 20th Congress as she is set to take the third seat of Tingog party list following the exit of 3 of its nominees according to the Commission on Elections ngayong araw po ng Biyernes. Bakit biglang pumasok si Madam Yeda Romualdez? Kasi nag-resign yung 3 nominees. Yung 3rd nominee nag-resign, yung 4th and 5th hindi sila eligible dahil meron silang hinahawakan na posisyon. Now, iti susunod yung pang-anim, hindi nagkataon, nakaplano naman yan. Nandiyadyaan yan, pinasa na sa COMELEC yan bago pa man mag-eleksyon. Andiyadyaan po yung pangalan ni Madam Yeda Romualdez. Ang ini-issue nila kung bakit nila binibira itong si Yeda Romualdez dahil may bahay o asawa siya ni Martin Romualdez. Again, hindi lang exclusive itong sitwasyon na ito sa mga Romualdez. Maraming pamilya, political clans na nandiyadyaan din po sa Kongreso. Do not single out Yeda Romualdez or si Martin Romualdez sa issue na yan dahil affiliated siya kay PBBM, dahil malapit ito kay PBBM, dahil sumusuporta yan kay PBBM. Mga dilis, itigil yung kaka-fake news ninyo. Itigil ninyo kakasira ninyo nang wala kayong batayan. Ang papalitan po ni Madam Yeda Romualdez, itong si Marie Josephine Calatrava, who resigned from Tingog citing personal circumstances. Again, ang party list system ay hindi about sa tao na nominees ha. Hindi sila yung kinatawan, kundi yung grupo nila, yung party nila. Nagigets ninyo? Sa typical na district representative, tao yung umuupo dyan. Siya yung representative. Sa party list system, yung grupo yung binibigyan ng silya. Regardless kung sino yung representative na yan. Yung grupo ha, yung party list, yun yung kaibahan niya. Di ba? Oh, wag na natin pag-usapan kung anong dahilan bakit nag-resign. Kasi personal circumstances yan. Hindi na natin trabaho yan, napakialaman yan. Ang katotohanan, nag-resign. And yung COMELEC, magkakaroon sila ng ruling base doon sa ipinasang resignation. 4th nominee, si Alexis Yu. And 5th nominee na si Paul Moncada, likewise resigned as nominees following their election as Party Executive Vice President and Vice President for Internal Affairs, respectively. So meron pong dalawang posisyon, nagkaroon ng dalawang posisyon itong dalawa. Itong 4th nominee and 5th nominee. Ibig sabihin, hindi sila eligible. Yung pang-anim yung kinuha. At yan po ay si Madam Yeda Romualdez. Kasi itong dalawa nga, number 4 at number 5, ang position po ay Party Executive Vice President and Vice President for Internal Affairs, respectively. According to COMELEC, sige, dito tayo sa totoo. Huwag tayo mag-fake news. According to COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, sasabihin na naman nila, binayaran na naman si George Garcia ng mga Romualdez, oh. Kaya ganyan magsalita. Ang sinasabi niya, ni George Garcia ng COMELEC ha, substitution is allowed. Substitution is allowed under the Party List System Act. May batas tayong sinusunod at pwede mong palitan yung representative ng party list. Again, yung batas na yan, hindi pinapabura ng mga Romualdez. Yung batas na yan, nag-a-apply yan sa lahat ng party list. Ina-allow po nitong Party List System Act ang substitution o ang pagpapalit ng kanilang kinatawan. Pero, dapat yung ipapalit mo nandoon sa listahan ng nominees na ipinasa po ng party sa COMELEC. Okay, linawin natin. Halimbawa, sa case na ito may nag-resign, di ba? Pwede mo siyang palitan someone na kasama yung listahan niya na ipinasa sa COMELEC bago mag-eleksyon. May irregularities ba dito? Si Madam Yeda Romualdez, kasama na talaga yung pangalan niya na ipinasa sa COMELEC. So walang irregularities dito, walang illegalities dito o illegal. Magkakaroon ng illegal o labag sa batas kapag biglang in-insert yung pangalan ni Yeda Romualdez dyan na hindi naman talaga originally kasama sa ipinasa ng COMELEC bago mag-eleksyon. Ang problema hindi COMELEC mismo nagsasabi. O yan na naman kayo, hindi favorable sa inyo. Sabihin niyo binayaran ng COMELEC. Halimbawa, ito may bigay pa example para matuto tayo lahat dito. Nag-resign si number 1 sa party list system ha, papalit si number 2.
Namatay si number 3, papalit si number 4. Basic lang yan. Yan yung succession. Nawala si 1, papalit si 2. Nawala si 2, papalit si 3. Si 3, papalitan ni 4. Si 5, papalitan ni 6. Ganun lang yon. So long as di pa nauubos ang sinubmit sa atin. Maraming pinapasa dyan sa COMELEC So walang regularities. Malinaw na malinaw yan. Ano yung ginagawa nito? Anong ginagawa ng mga dilis? Sirain na naman si PBBM. Yan naman ang plano nila At masisira nila si PBBM kasi alam nila close si Romualdez, si Speaker Martin Romualdez kay PBBM. Nagkataon lang, hindi umuobra yung paninira nila kasi nadidibang agad sila. Marami supporter ang presidente. Marami supporter ang First Lady. Kabilang na tayo dyan. Pinagtatanggol natin yan dahil alam natin, nakakasama natin sa mga coverage, nakikita natin kung paano magtrabaho itong mag-asawa na yan. Hindi nila kayang sirain yung mag-asawa, kaya yung taong malalakas na nagpuprotekta sa mag-asawa, ang isisirain nila. Si Romualdez, si Martin Romualdez, kapag sinira nila si Yeda, madadamay si Martin Romualdez. The same way, si Gibo Teodoro, sinisira nila. Alam nila na very strong protector si Gibo Teodoro ni PBBM. Pag nasira nila si Gibo Teodoro, they are hoping na masisira din nila si PBBM. Hoy, nabubulgar kayo dyan. Ito, galing pa mismo sa COMELEC to. Doon lang tayo sa totoo, ha? Mga DDS, pakinggan ninyo, ha? Sabi ng COMELEC, walang natanggap na disqualification or opposition or petition for disqualification sa 10 na yan. Excuse me. Yung ipinasang pangalan ng Tingog Party List sa COMELEC, walang nag-file. Siyempre, mula sa mga biter o kalaban o kung sino man, concerned individual, walang nag-file. Walang nag-question doon sa ipinasa ng Tingog bago pa mag-eleksyon. Now, maraming nakuha ang boto, 3 boto, 3 silya. O ngayon kayong umangaw-ngaw ngayon. O sabi ng COMELEC, walang nag-file Wala silang natanggap na disqualification case or petition to disqualify itong mga pangalan kasama po si Yeda Romualdez sa COMELEC. Anong gagawin nila? Wala naman kasing illegal. Ngayon lang, ginagawa nyo lang ng issue. Intact ang listahan dahil wala naman nag-file. Walang kaso. Kahit hindi kami mag-issue ng Certificate of Proclamation, pwede na tanggapin ng House of Representatives sapagkat na-proclaim na ang naturang party list. Yun ang kaibahan. Ang pinoproklama yung party list, hindi yung tao. Hindi kagaya sa District Representative, ang pinoproklama yung tao. Wala naman siyang party list, wala naman siyang grupo dyan Diba? Malinaw. Inaproklama na yung Tingog, so tatanggapin na siya. Bilang kalihim ng, bilang kinatawan ng Tingog Party List dyan sa House of Representatives. Pahiya kayo ngayon. Galingan ninyo yung pang-fake news ninyo, yung makatotohanan. Ang problema, ang ginagawa ninyo, wala kayong mga ebidensya. Sinong napapahiya? Kayo lang din. Diba? Hindi pa sila natigil dyan. Binabakbakan pa ng grupo nila mga DDS. Halimbawa itong si Sas. Kilala nyo naman si Sas, di ba? O may bago na naman siya pinapakalat dyan. Basahin ko lang yung sinasabi ni Sas, ha. Ito, ewan ko kung nakita nyo na ito. O, si Sas may, ano na naman yan, bitterness na naman ito. A retired COA Division Chief. Sabi niya, ha. Kine-question naman nila ngayon yung pondo. Alam mo, teka, bago ako mag-proceed sa sinasabi ni Sas. Alam mo, Sas, iba pa mga DDS sa vloggers, sagutin ninyo, sabihan ninyo si Sara Duterte. Sagutin kung saan ginastos yung confidential funds. Yun ang hinahanap ng tao. Huwag nyo nang problemahin yung pondo ni Martin Romualdez dahil walang reklamo sa kanila. Kung may reklamo dyan, may irregularities dyan, and then let them answer. Ang problema sa inyo, merong existing na kaso. Sa Quadcom pa lang sa hearing Hindi nyo na masagot kung saan binaldas yung confidential funds. May mga sumagot na mga witness na nakakatanggap, umaamin sila. Yan ang sagutin ninyo. Yan ang pagtuunan ninyo. Now, anong ginagawa nila ngayon? Black Ops. Sabi ni Sas, a retired COA Division Chief. Retired na ha, retired. Wait, may paninindigan pa rin ba yon? Or may accountability pa rin ba yon sa sinabi niya? Retired daw Ibig sabihin, wala na siya sa COA. Retired na. Malay mo kung ano yung nasa isip niya. No? Baka maninira na rin yan. Di ba? And bakit hindi mo pangalanan? Asan yung ano doon? Asan yung accountability doon? Bakit ayaw nyo pangalanan? And again, bakit ayaw nyo sampahan kung may irregularity sa budget na tinutukoy ninyo dyan sa House of Representatives? Sabi ni Sas, a retired COA Division Chief just contacted me.
Hindi natin alam kung tawag or text, basta kinausap siya, kinontak siya. Mas malala raw ang 1.6 billion pesos confidential funds ni House Speaker Martin Romualdez. Ayan na naman sila. Gawa na naman ang fake news nila. Pag na-debunk na naman yan, wala, mawawala na naman. Iisip na naman ang ibang topic. Dahil ito ay listed specifically as extraordinary expenses. Quote-unquote, extraordinary expenses. And according to the retired COA chief, mas madali gamitin ang extraordinary kasi certification lang and supporting documents. Actually, mas madali nga ang confidential funds eh. Sara Duterte, mas madali nyo maliliquidate yan. Nagkataon lang talaga na, ewan ko, tinamad ba kayo ayusin yung liquidation ninyo? Kaya nabubulgar kayo. Mas madali daw i-liquidate itong extraordinary kasi certification lang and supporting documents. Ganun pa rin. Parang confidential funds din yan. Certification and supporting documents. Mas matindi pa ang confidential funds kasi ang daming kailangan i-submit sa COA. Yun yung batas. Yun yung policy ng pagli-liquidate. Dapat, itong sisa, sabihin niya kay Sara Duterte, ma'am, ito yung guidelines sa paggastos ng confidential funds. Malinaw yung guidelines dyan. Kung una pa lang, sa tingin ninyo, hindi makukomply, dahil parang ang tono nito, nagre-reklamo, ang daming kailangan eh. Sana hindi nyo winaldas yung pera. Sana hindi nyo ginastos yung pondo, yung confidential funds. Kasi sa tingin ninyo, mahirap ipasa eh. Kasi ang tono ni SAS dito, kasi ang daming kailangan isubmit sa COA. Sana hindi nyo ginastos yung pera kung ayaw nyo mag-liquidate. Ganun talaga. Pera ng taong bayan yan eh. Kung ano yung guidelines, kung ano yung dapat gawin sa pag-liquidate ng pera na inisyo sa inyo, gawin ninyo. O sige, pag-usapan natin yung tinutukoy niya dito. O sige, let's say, extraordinary expenses. The same way. May guidelines din kung paano i-liquidate yung extraordinary expenses na yan. Ang challenge natin dyan sa grupo nila SAS, kung tingin ninyo, may irregularity sa paggastos ni Martin Romualdez o ng House of Representatives sa pondo, sa tingin ninyo ha, total, meron naman kayong witness ba yan o informant? Sampahan nyo ng kaso. O to, retired COA Division Chief. Sino yan ha? Division Chief lang yan. Hindi yan di hepe ng buong agency. Gets? Hindi hepe ng COA ha, kundi isang division chief lamang. No insult, pero napakaraming division sa isang ahensya. One of the lang ito ha. Retired pa. Anong accountability niyan? Paano kung peke yung sinasabi niya? Kung kasinungalingan yung sinasabi niya, paano mo siya hahabulin? Paano mo siya sisingilin? Ayaw nyo nga pangalanan yan eh. Asan accountability dyan? Asan ang credibility sa source ni SAS? A retired COA Division Chief, ba't yung pangalanan yan? Para mas credible yan. Babalik ako doon sa punto ko. Kung may informant naman pala kayo, nakita niyo na may irregularities, ang House of Representatives sa paggastos ng pondo, abay kasuhan ninyo. Magagalit din ako dyan. Hindi ko rin gusto yan dahil pera din ng gobyerno yan at winaldas at hindi ginastos ng tama. Papanagutin din ng House of Representatives dyan. Sampahan nyo ng kaso kasi kayo itong kayo itong duda, kayo itong may mga aligasyon, patunayan ninyo. The same way ng ginagawa kay Sara Duterte. May mga nakitang irregularities, final lang ng impeachment complaint. Kung may ebidensya sa Quadcom, lumabas yung mga ebidensya, ganun dapat. Kung matalino kayo. Hindi umuobra yung paninira ninyo. O yan, tinan ninyo. Kayo din napapahamak, di ba? Ang karma ninyo sunod-sunod. Anyari sa grupo ninyo. Sa grupo nyo, asan tatay nyo? Nakakulong. Asan si Kibuloy? Nakakulong. Asan si Sara? Ando sa abroad. Hindi na nagtatrabaho dito. Asan yung mga vloggers, mga DDS vloggers? Ayun, kinasuhan. 1, 2, 3, 4 na vloggers kinasuhan. Ilang kaso? Hindi lang 1, 2, 3, 4. Maraming kaso. Kaka-fake news nyo. Karma yan. Ay, naku naman O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section. Kung may mga gusto po kayong sabihin at i-share, lagay dyan sa Facebook ha. Comment lang po kayo dyan. Comment. Mga nasa Facebook, di pa kayo naka-like, please like and follow. Nasa YouTube, of course, invite ko na kayo. I-subscribe nyo na po yung ating YouTube channel. No? Subscribe lang po kayo. TikTok, subscribe na rin po kayo sa TikTok, no? Sa YouTube, medyo marami-rami na tayo. 450,000 na tayo. Malapit na tayo magkalahating milyon. Kaya tuloy-tuloy lang po sa pagsasubscribe, no? Maraming salamat po sa inyong walang tigil na suporta. Ingat po kayo. Medyo maulan. Bye-bye.